Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagawang atakihin si Becky ng apo ng Divine Doctor. Matapos ay agad naman na lumayo dito si Becky, sa isip nito ay napapatanong siya na kung bakit naman siya nagawang atakihin ng apo ng Divine Doctor, at mukhang totoo ang sinasabi ng mga bandido na ito talaga ang asawa ng First Mate. Dagdag pa nito na kung base sa itsura nito ay mukhang alam ng apo ng Divine Doctor na alam niya na pupuntahan nila ito dito upang iligtas. Sabi naman ng Lord ng mga ito na ang pinakamagandang gawin nila ay ang sumuko na lang, dahil kahit panagawa ng mga ito na mapaslang ang wudang best sword ay wala silang binatbat sa kanilang lahat na nandito. Dagdag pa nito na wala naman na silang matatakbuhan dahil sa nasa malalim na silang parte ng ilog. Sa isip naman ng 4th Council Elder na isa itong patibong, at dapat ay naisip na nito ng una pa lang na kung bakit nila dito inilagay ang kanilang mga barko sa lugar na ito, ngunit ito pala ay upang mailayo sila sa umpisa pa lang, kaya naman ay napabuntong hininga na lang dito ang 4th Council Elder. Sa isip naman ng kanilang Lord na mukhang sumusuko na ang mga ito, kaya naman ay nag-utos ito na itali ang mga ito ngayon din. Agad naman na sinunod ng ibang bandido ang inutos sa kanila ng Lord at sinabi na huwag gagalaw ang mga ito dahil hindi naman ito masakit, nang bigla naman na pinutol ito ng Council Elder. Dahil dito ay sinabi ng kanilang Lord na akala niya na naintindihan na ng mga ito ang kanyang sinabi na wala na silang iba pang matatakbuhan sa lugar na ito, matapang namang sinabi ng Council Elder dito na sinong nagsabi sa kanila na tanging dalawa lamang silang andi dito. Minura naman siya ng kanilang Lord at tinanong na kung sino naman ang magtatangkang magpunta sa kalagitnaan ng ilog. Nang bigla naman itong napahinto dahil sa may naramdaman itong ibang tao sa paligid, kaya naman ay agad itong umalis at nagtungo sa gilid ng barko. Natigilan naman ito sa kanyang nakita dahil bigla na lang na may dalawang tao na papaakyat sa kanilang kinaroroonan. Matapos ay agad nitong ibinagsak si Heobong, sabi nito na masyado siyang namangha sa kanilang ginawa kaya naman ay nakalimutan na nitong makatayo sa kanilang paglapag sa barko. Natigilan naman ang mga bandido sa pagdating ng ating bida at nagtataka, napasabi naman ng Lord ng kanilang grupo na hindi maari na mangyari ito, dahil sa itaas ay tinitignan nila ang ating bida habang gamit ang kanyang sword flight technique. Habang nasa itaas naman si Yuun ay sa isip nito na halos nasa 300 katao ang nandito sa barkong ito, ngunit tanging dalawa lamang sa mga ito ang mukhang mga expert. Ang isa na nakasuot ng bamboo hat ay nasa evolutionary realm, at ang isa naman na nasa ultimate supreme peak ay sigurado siya na ang leader ng Dragon Tiger Claw. Sabi naman ng Lord ng mga ito na ito ay ang sword flight technique na tanging sa mga alamat lamang niya na naririnig. At ito ay nasa peak na ng kanyang martial arts, at mukhang ito ang pumaslang sa wudang best sword. Agad naman na nagtanong ito sa ating bida na kung ito ba ay ang martial arts master ng Six Blade God Martial School. Nagtataka naman dito si Yuun kaya naman ay napaisip ito na mukhang nakita na ng mga ito ang mga baka sa Abandoned Sword Valley at ang suot nito na blue waistband ay may kakaiba, kaya naman ay tinanong na ito ng ating bida na kung ito ba ay nagmula sa Blue Heaven Society. Nabigla naman ito sa itinanong sa kanya ng ating bida, sa isip nito na paano naman niya nalaman ang patungkol sa Blue Heaven Society. Nagpadala naman ng sound telepathy ang 4th Council Elder kay Yuun at sinasabi na sa tingin niya na ang apo ng Divine Doctor ay nasa kanilang panig, at nagtatrabaho kasama ng nakasuot ng bamboo hat upang maging isang bitag. Matapos ay tinitigan naman nito ng masama ang apo ng Divine Doctor. Matapos ay sinabi nito na kukuhanin niya ngayon ang taong nagawa ng mga itong kidnapin, at agad itong hinatak ng ating bida gamit ang kanyang chi telekinesis. Matapos ay sinabi ni Becky habang kinukuha sa kanya ang patalim nito na manahimik lamang siya sa kanilang tabi. Matapos ay sinabi ni Yuun na protektahan lamang ito ni Becky, nang bigla naman nitong inatake ang sahig ng barko. Sa nangyari ay nagulat naman ang ibang mga bandido sa ginawa ng ating bida, sabi nito na kung sino man ang lalagpas sa guhit na ito ay mapapaslang. Bigla naman na napasigaw ang kanilang Lord at pinapatigil ang ating bida, sabi nito na kumalma muna si Yuun, dahil alam naman nito na malakas siyang tao, ngunit tingin ba nito na ligtas niya lamang na makukuha ng mga ito ang babae mula sa isang barko na walang ibang kahit na anong lugar na matatakasan. Napangiti naman dito ang ating bida at tinanong kung nababahala ba ito sa sitwasyon,
kaya naman sinabi nito na kung bakit hindi nila subukan upang malaman. Sa isip naman nito na hindi man lang nagawang matakot ng isang ito sa ganong klase ng pananakot, kaya naman ay nagpadala ito ng sound telepathy sa kapitan at tinatanong kung ang sanggol ba ay nasa loob ng cabin. Sumagot naman ito na mukhang nais niyang gamitin ang sanggol, ngunit sinabihan siya ng first mate na itago ang bata sa kanyang tahanan, at hindi naman nila alam ang tungkol dito kaya naman ay maari niya itong magamit laban sa kanila, na sinang-ayunan naman nito. Sa isip nito na ang Divine Doctor ay hindi matutulungan ang mga ito kung sakaling hindi nila masagip ang kanyang apo sa kanila. Matapos ay sinabi ng kapitan na ang asawa nito at ang bata ay nasa pangangalaga nila at tingin ba ng mga ito na tutulungan sila ng kanilang ililigtas. Sa narinig na ito ng 4th Council Elder ay bigla naman itong nabigla dahil sa may anak pala ito. Kaya naman napaisip si Becky na kaya pala desperado ito na tumulong sa kanila ay dahil sa hawak ng mga ito ang kanyang anak, at tingin niya na wala itong ibang pagpipilian kung hindi ang makipagtulungan dahil bihag ng mga ito ang kanyang anak. Dagdag pa nito na ang bata sa loob ng cabin ay mamamatay kapag ipinag-utos na nito. Kaya naman sabi nito na kung sakali na mahawakan lamang ng mga ito ang kahit na hibla ng buhok ng kanyang mga kasamahan o hindi kaya ay mailayo sa barko si Miss Cam, ay ang bata ay mapapaslang, at tinatanong nito sila Yuun kung naiintindihan ba nila ang sitwasyon. Nagalit naman dito si Heobong dahil sa ginagawang bihag ng mga ito ang isang sanggol. Sabi ng kanilang Lord na huwag na silang gumawa pa ng kahit na anong kaguluhan at ibalik na lang ang babae sa kanila. At pagkatapos ay hahayaan lamang ng mga ito na ligtas silang makakaalis. Sumagot naman dito ang ating bida na kung sabihin niya sa kanila na ayaw niyang gawin ang nais ng mga ito. Nagpadala naman ng sound telepathy ang Lord ng mga ito kay Yuun at sinabi na ang kanyang maling desisyon ay maaaring magresulta sa pagkakapaslang ng sanggol, at tingin ba nito na makakakuha sila ng tulong sa Divine Doctor kung sakaling ganito ang kahihinatnan ng kanilang gagawin. Agad naman na nag-utos si Yuun na paslangin ang lahat ng mga ito. Napasigaw naman ang kanilang Lord sa ating bida at napapatanong kung alam ba nito ang kanyang mga sinasabi. Sumagot naman dito si Yuun na mas alam nito ang kanyang ginagawa. Matapos ay agad na kumilos ang ating bida upang paslangin ang ibang mga bandido na nasa kanyang malapit. Nang matapos ang ating bida sa kanyang ginawa, ay natigilan naman ang lahat ng mga nakakita sa ginawang aksyon ni Yuun. Galit naman na nagtanong ang kanilang kapitan at sinabi na kung alam ba nito ang kanyang ginagawa, at nais ba talaga ng ating bida na mapaslang ang sanggol na nasa pangangalaga nila. Pilyo namang tinanong ito ni Yuun na base sa kanyang sinabi kanina ay papaslangan ng mga ito ang sanggol kung sakali na may gawin ito sa kanyang mga kasamahan o kahit man lang madimpian ang kahit na ang kanilang mga buhok, at mukhang hindi ito marunong tumyupad sa kanyang mga salita. Sa sinabing ito ng ating bida ay galit naman ang kapitan ng mga ito, kaya naman ay sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na kapag ibinaba niya ang kanyang kamay ay senyales na ito upang paslangin nila ang sanggol, at dagdag pa nito na ito na ang kanyang huling paalala sa ating bida, nang bigla naman na inatake ito ni Yuun. Sa nangyari ay gulat ang kanyang mga kasamahan, nang bigla naman itong napasigaw nang makita niyang naputol ang isa nitong braso at nahulog sa sahig. Napatanong naman dito ang ating bida sa mga bandido na kung ano pa ang ginagawa nila, dahil ang kamay nito ay nasa baba na at gawin na nila ang iniuutos nito sa kanila. Nababahala naman ang mga kasamahan ng kapitan dahil ang sanggol ay wala naman talaga sa loob ng cabin, nang bigla naman na inapakan ng ating bida ang katawan ng kapitan ng napakalakas. Matapos ay sinabi ni Yuun dito kung talaga bang mapapaslang nila ang sanggol. At bukod pa doon ay tingin ba ng mga ito na madali lamang siyang mahuhulog sa mga plano ng mga ito. Masaya naman sa nakikitang nangyayari si Heobong at gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa kanilang Lord Xian Yuun. Sa nangyari ay napapaisip naman ang Council Elder na kung talaga bang alam ng ating bida na nagsisinungaling ang mga ito patungkol sa sanggol, dahil minsan ay pakiramdam niya na may kakayahan ito na mabasa ang nasa isip ng iba o hindi kaya ay ang marinig ang mga pag-uusap ng iba gamit ng sound telepathy, at tingin nito na ngayon ay alam na niya kung papaanong nagawang maalis nito ang 6 na main clan ng demonic cult. Ngunit ang pinakamalaki nilang problema sa ngayon ay ang babaeng ito, dahil hindi nila mahuhulaan kung paano ito mag-iisip dahil sa sanggol na hawak ng mga ito.
Nagtataka naman ang Lord ng mga ito na kung sa papaanong paraan naman nalaman ng ating bida na ang sanggol ay wala dito, hindi kaya ay sa kanyang chi sense, ngunit malabo na mangyari yun. Sa ngayon ay wala na silang iba pang pagpipilian kung hindi ang subukan nilang paslangin ito habang abala ito sa pag-atake sa kapitan. Matapos ay nagpadala ito ng sound telepathy sa di kalayuan, tinawag nito ang kanyang isang tagasunod at sinabi na kukuha ito ng kaunting oras kaya naman ay magmadali ang mga ito na dalhin dito ang sanggol, at kung sakali na may hindi magandang mangyari at magkaroon ng isang malaking labanan dito ay maari na nilang paslangin ang sanggol. Dahil kung sakaling ang Divine Doctor ay susunod base sa kagustuhan ng mga ito ay magkakaroon sila ng malaking problema sa kanilang plano, kaya naman ay hindi nila dapat na hayaan lamang na makuha sa kanila ang apo ng Divine Doctor, matapos ay sumang-ayon naman ito sa iniuutos sa kanya ng kanilang Lord, at agad nang umalis. Sabi nito na titignan niya kung magiging kampante pa ba ito kung sakaling madala na nila ang sanggol dito. Naririnig naman ng ating bida ang lahat ng kanilang mga pinag-uusapan. Habang hirap naman ang kapitan ay nagmamakaawa ito kay Yu-hun at sinabi na ibibigay nila maging ang sanggol palayain lamang niya ito. Sinabihan naman siya ng ating bida na hindi nito alam kung parehas lamang ba sila ng gustong mangyari ng isa niyang kasamahan. Napapatanong naman ang kapitan na kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanya. Sabi ni Yu-hun na ang ibig sabihin lamang nito ay wala na siyang balak pa na kausapin ito, matapos ay agad na tinapakan ulit ito ng ating bida ng malakas sa kanyang katawan. Sa nangyari ay nagalit naman dito ang kanyang mga kasamahan at inatake ang ating bida, nang bigla naman silang nagulat dahil sa bigla na lang itong nawala sa kanilang harapan. Nagulat naman ang kanilang Lord dahil sa biglaan na lang ay nasa likod na niya ito habang tinatanong siya ng ating bida na kung gusto ba nitong makipaglaro sa kanya. Matapos ay agad nitong ginamit ang kanyang chi telekinesis, at kinontrol ang mga sandata na nasa sahig. Nang makuha na ito ng ating bida ay tinitignan naman nito ang mga bandido na papaalis upang sundin ang ipinag-uutos sa kanila ng Lord ng mga ito. Sabi dito ni Yu-hun na tingin ba ng mga ito na hindi niya magagawang maatake ang mga ito kahit na nasa tubig pa ang mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa ginagawa naman ng ating bida, ay agad na sumugod dito ang kanilang Lord, na agad naman na naramdaman ni Yu-hun, at binigyan ito ng isang pag-atake na matagumpay naman na tumama dito. Sa isip nito na madali lamang na napawalang bisa nito ang ginawa niyang ambush attack kay Yu-hun, sabi naman dito ng ating bida na mukhang gumagawa ito ng isang sepresang pag-atake, at tingin ba nito na masisira niya siya sa ginagawa niyang konsentrasyon dahil lamang sa ganung pag-atake, matapos ay agad na tumama ang mga sandata sa mga papatakas na mga kasamahan ng Lord. Napansin naman ito ng dalawa ang papasugod sa kanilang pag-atake mula sa halimaw na si Yu-hun, kaya naman ay agad na sumisid ang mga ito sa ilalim ng tubig upang hindi magawang atakihin. Nasiyahan naman ang kanilang Lord sa nakita nito, dahil kahit na ang malahalimaw na taong ito ay walang kakayahan na kontrolin ang mga sandata sa ilalim ng tubig, at may natitira pa siyang dalawang mga tauhan at sapat na ito para sa kanyang iniuutos. Kaya naman ay sinabi nito kay Yu-hun na kahit pala siya ay walang kakayahan na mapigilan ang kanyang mga tauhan, at tingin nito na alam ng ating bida kung saan ang mga ito magtutungo, at siguro naman ay alam na nito na hindi niya mahahadlangan ang kanyang mga plano. Sa nangyari ay ninitian lamang siya ni Yu-hun, matapos ay tinawag nito ang 4th Council Elder. Nagtataka naman ito dahil sa ipinasakay siya ng ating bida sa lumulutang na sandata. Matapos ay inihagis ito ni Yu-hun sa direksyon na tinatahak ng mga ito, mabilis naman na nakarating sa lupa ang Council Elder. Sinabihan naman nito ang kanilang Lord na nakakapanghinayang dahil ang kanyang kasamahan ay naunang makapunta sa lugar na pupuntahan ng mga ito. Nagulat naman ang kanilang Lord dahil sa nagawa nitong may padala ang kasamahan nito sa lupa, kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na tingin ba nito na malalaman niya kung saan makikita ang sanggol. Agad naman na sumagot dito si Yu-hun na ang sanggol ay nasa tahanan ng kapitan. Sa nangyari ay gulat naman ito. Sa isip nito ay napapatanong siya kung paano nitong nalaman ang tungkol doon, dahil sigurado siya na sinabi niya ang patungkol sa kinaroroonan ng sanggol gamit ang sound telepathy at napaka-imposible nito.
pwera na lang kung may kakayahan itong marinig ang kanilang pag-uusap. Tingin nito na ang Divine Doctor at ang sanggol ay hindi na ang problema sa sitwasyon nilang ito, dahil ang pinakamapanganib ay ang halimaw sa kanilang harapan, at kailangan niya na mapaslang ito sa pamamagitan ng paglunod dito o hindi naman ay sa ibang paraan, dahil kailangan niyang makaalis dito upang malaman ito ng Blue Heaven Society. Dahil sa ang isang Grandmaster Prowess ay wala na dito, at kung sakaling atakihin niya ito kasama ng kanyang mga kasamahan ay maari ito, at kahit na ang magawa lamang nila ay ang maitali ito ay sapat na. Nagpadala naman ito ng sound telepathy sa first mate, sabi nito na ang kanilang kapitan ay patay na at pinapanood lamang nito ang mga nangyayari. Mayroong halos 300 miyembro ang mga ito kaya huwag nitong sasabihin na manunood lamang sila sa mga nagaganap. At nais ba nitong sirain ang kanyang ipinangako sa kanilang kapitan? Sumagot naman dito ang first mate at sinabi na alam naman niya ang bagay na iyon ngunit hindi nito alam kung sa papaanong paraan nila mapapaslang ito. Sabi naman ng kanilang lord na isang tao lamang ito, at sila ay ang mga bayani ng 18 waterways ngunit ngayon ay mukhang nanginginig ang mga ito sa takot. Nang bigla naman siyang inatake ng ating bida na matagumpay naman niyang naiwasan, matapos ay sumugod ulit dito si Yuun, sa isip nito na masyadong mapanganib ang isang ito. Matagumpay naman na nasalag nito ang atake na ginawa sa kanya ni Yuun, sa isip nito na papaanong napakalakas ng isang ito. Nang bigla naman itong nakaisip ng isang plano, sabi nito na kailangan niyang makatakas dito sa lalong madaling panahon, ang kailangan lamang niya ay ang i-concentrate ang kanyang chi sa kanyang likuran at gamitin ang lakas nito pabalik sa kanya upang maitulak siya nito. Matagumpay naman na gumana ang kanyang plano, sabi nito na hindi na siya hahabuling ng isang ito dahil ang apo ng Divine Doctor ay nandito pa, at magtutungo ito sa ilalim upang magawang makatakas. Nang bigla naman na lumutang ito at hindi na nagawang makalapag pa sa sahig ng barko, matapos ay iniangat ulit ito ng ating bida. Galit naman na sinabi nito sa ating bida na ang ganito ay hindi gagana sa kanya, matapos ay agad nitong inatake ng sunod-sunod si Yuun, at ang hayaan siya na ibalik ulit sa itaas ay ang kanyang malaking pagkakamali. Tinanong naman ito ni Yuun kung sa tingin ba niya na ito ay ang kanyang malaking pagkakamali. Matapos ay agad na nagsagawa ng isang pag-atake dito ang ating bida, at ito ay ang Blade God's Blade Technique, Dragon's Ascension. Sinubukan naman nito na atakihin ang ginawang pag-atake sa kanya, ngunit nagulat ito dahil dapat ang pag-atake mula sa taas ay mas malakas kumpara dito ngunit sa nangyari ay hindi ito naging matagumpay. Nang bigla naman na nawasak ang aura blade nito, kaya naman sa nangyari ay matagumpay na sinalo nito ang ginawang atake ng ating bida, sa tindi ng natamo nito ay hindi nito napigilan na mapasigaw ng malakas. Sabi naman dito ni Yuun na hindi pa niya maaring paslangin ang isang ito, matapos ay agad na sinundan pa ito ng isa pang pag-atake ng ating bida. Nang matapos ay agad naman na bumagsak ito sa sahig ng barko. Tinitigan naman ito ni Yuun, sabi nito na hindi pa din niya namumukaan ang isang ito kahit na naalis na ang suot nitong bamboo hat, ngunit hindi naman na importante ito sa ngayon, matapos ay agad naman na inilagay ni Yuun ang kamay nito sa kanyang katawan. Sa nangyari ay napapatanong naman siya na kung ano ang nais nitong gawin sa kanya. Sumagot naman dito si Yuun na ito ang gusto niyang gawin, nang bigla naman itong nagpalabas ng malakas na electric shock sa palad nito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.